Gusto mo ba? Tikim ka na lang dito sa akin. Ayoko, may laway mo na yan eh. Ang arte mo naman. Tag-init. Alam kong sobrang lito na ito para sa summer special, pero gusto ko pati i-share yung mga ginagawa ko noong bata pa ako tuwing tag-init. Okay, class? Last day na natin sa klase dahil bakasyon nyo na! Yay! Oh, huwag masyado maglalabas ng bahay ha, at sobrang init pa naman ngayon. Yes, ma'am! Sa bahay, kapag bakasyon, kung hindi ako nagdo-drawing, nagugupit ako ng kung ano-ano. Talaga namang bata ka? Ano na naman ba yung mga kinakalat-kalat mo dyan, ha? Gumagawa po ako ng laruan, Nay. Linisin mo yung pagkatapos, ha? Papalunok ko talaga sa'yo lahat yan. Opo, Nay. Kapag naboboring na ako nun sa bahay, wala na akong ibang pinagkakaabalahan nun tuwing bakasyon, kundi maglaro kasama yung mga pinsan ko sa kalye. Mga insan, maglaro naman tayo. Inip na ako sa bahay. Ano ba lalaroin natin? Magluto-lutuan kaya tayo? Ayoko niyan, pambabae. Huwag ka sumali. Lo, sa luto-lutuan, naghahanap kami ng mga bote at lata nun sa kalye. Tapos, mangunguha kami ng mga bulaklak nun tulad ng gumamela. Ang ginagawa kasi namin sa gumamela, tinutugtog namin yung mga talulot nun, tapos pinipiga namin para makakuha ng katas nun. At yun, ang magiging mantika namin. Tapos, mangunguha din kami ng mga dahon-dahon sa mga puno kasi yun ang gagawing pagkain namin. Gamit ang baon ng niyog, umaarte kami nun, akala mo nagsasangag kami sa kawali. Pero minsan, kapag medyo nakakaramdam na kami ng gutom nun, naghahanap kami ng totoong pagkain. Kaya naman naghahanap kami ng bayabas nun. Kapag kumukuha kami nun sa puno ng bayabas, may pagkakataon pa nun na may nahuhulog sa amin kasi napuputol yung sanga. Uy, nahulog pa nga. Ang sakit ng puwet ko. Kapag mainit ang panahon, syempre hindi mawawala dyan yung mga malalamig na pagkain na itinitinda sa kalye tulad ng dirty ice cream. Ayun, may ice cream. Bili tayo. Tara! Ay, wala pala akong pera. Hindi ka sa nanay mo. Oo nga. Tatay, pahingi nga akong 5. Bibili ako ng ice cream. Naku, wala akong barya dito. Doon ka sa nanay mo muna humingi. Nanay, pahingi nga ng 5. Bibili ako ng ice cream. Ano tayo mo sa akin? Nagtatayo ng pera? Aba, gayatan mo itong katawan ko. Tapos ibenta mo niya sa labasan. Ang dami agad sinabi. Oh, eto na. Magbibigay din naman pala. Anong kabili po? Yung nasa tinapay po. Oh, eto na. Sarap. Meron din nagtitinda ng ice buko nun. Yun yung version ng popsicle namin dito sa probinsya. May 2 uri ang ice buko. Yung normal shape, tsaka yung pinipig. Manong, pabili po. Gusto mo bang bumili o bumunot? Mas madami kang makukuha kapag bunot. Sa bunot, magbabayad ka ng piso, tapos bubunot ka ng isang papel dun sa parang palabunutan. Tapos kapag 2 digit yung nakuha mo, may isa ka ng ice buko. So kapag nagbayad ka ng 5, tapos 5 2 digit din yung nakuha mo, edi may 5 ice buko ka na. Sige po, bubunot ako. Kaso minsan, nakailang bunot na ako nun pero hindi pa din ako nakakakuha ng 2 digit. Kaya yung 5 piso ko na dapat para sa isang ice buko, ay nauwi sa wala. O ano, wala ka naman pera? Wala na po. Iyak ka talaga malala. Okay ka lang ba, Jed? Eh kasi si Manong, dapat bibili lang ako ng isa. Pero anong nangyari? Binayad ko lahat yung sa bunot pero wala naman ako nakuha kahit isa. Kawawa ka naman. Oo nga, kawawa ka naman. Gusto ko ng ice buko. Gusto mo ba? Tikim ka na lang
dito sa akin? Ayoko, may laway mo na yan eh. Ang arte mo naman. Madami pa kaming binibiling pampalamig nun tuwing tag-init tulad ng ice candy, halo-halo, scramble, at palamig. Kapag summer din nun, usong-uso na din nun yung tulian. O, ako na ha. Woohoo! Yay! Galing talaga ni Jed. Siyempre, ako pa ba? Teka, bakit ganun yung lakad ni Insan? Nagpatuli na kasi siya, kaya ganyan siya maglakad. Tuli? Oo! Kay Chong Tobi siya nagpatuli. Yung pinupukpok ng itak. Ikaw ba? Tuli ka na ba? Hindi pa. Pero ayoko magpatuli dun, no? Masakit kaya dun. Kapag tungkol na sa tuli ang usapan sa lugar namin, hindi na talaga ako mapakali nun kasi anytime, pwede akong, Jet, halika nga dito. Hala, nandiyan na si Tatay. Tay, bakit po? Nagtutulian na daw dyan kay Tuping. Bakit hindi ka pa pumunta dun? Ayoko dun! O Jet, bakit? Anong ginagawa mo dyan? Nagtatago ka ba? Nagtatago po ako kay Tatay. Bakit? Magpapatuli na daw ako kay Chong Toping. Ayoko nga doon. Gusto ko sa doktor para may anesthesia. Ganun ba? Nay, parang awan nyo na. Ayoko na sa pagpag magpatuli. Gusto ko sa ospital para hindi masakit. O siya, sige na. Sasabihin ko na lang sa tatay mo. Huwag ka na umiyak dyan. Sa ospital na din talaga ako natulian nun. Pero sa ibang kwento na lang yun kasi may video na yata ako tungkol dun, no? Check na lang yan sa mga all videos ko. Dahil malapit kami nun sa ilog at dagat, kapag bakasyon, halos araw-araw talaga kami kung maligo nun. Nanay, sama lang ako kina Insan ha. At saan na naman kayo pupunta? Maliligo po sa dagat. Aba, araw-araw na yata yan. Baka tubuan na kayo ng kaliskis yan ha. Aba, ito na kayo tumira sa dagat. Sige na, Nay. Saglit lang naman eh. Huwag kayo magpapaabot ng hapon dun ha. Delikado sa daan. Sige, Nay. Thank you. Alis na ako ha. Wala na kaming inaaksa yung panahon nun kasi pupunta na kami agad-agad sa dagat. Ang sarap talaga maligo. Kaya nga eh. Sana laging bakasyon. Sinabi mo pa. Bukod sa paglalangoy sa dagat, naglalaro din kami nun tulad ng habulan, patagalan ng sisid sa ilalim ng tubig, o di kaya naman, binabaon namin yung sarili namin sa buhangin. May time pa nga noon na minamimigay ng isda sa tabing dagat. Basta tumulong lang kami sa pagigit ng mga lambat. Tapos, bibigyan na kami ng libreng isda na dinadala ko naman sa bahay namin. Pag-uwi ko sa bahay, Nay, may pasalubong ako. Ano yun? Tada! Isda! May pasalubong ako isda. Saan ang galing yan? Dun sa bangkang dumaong sa tabing dagat kanina. Aba, marunong ka na palang maghanap buhay ah. Makakatuwa naman at may pang-ulam na tayo mamaya. Oo nga, Nay. Gusto ko pinirito ah. Sige, pero teka. Parang doble yata yung initim mo ngayon ha. Sunog na sunog yung balat mo. Ilang oras na balik pa ba sa dagat ha? Naku, magpapasokan pa naman na. Magbanlaw ka na nga muna dun sa labas at parang amoy isda ka na. Okay, welcome back sa klase mga bata. Gusto ko malaman kung ano yung mga ginagawa niyo nung bakasyon. Isulat niyo sa papel, tapos babasahin niyo isa-isa sa unahan. Nagpatuli na ako nung bakasyon. Sakit. Okay, pakinggan naman natin si Jed. Ano yung mga ginagawa mo dyan nung bakasyon? Ang ginawa ko po nung bakasyon, isa sa mga masayang alaala ko noong bata pa ako, tuwing bakasyon o tag-init kasi dito ko nararanasang maging malaya. Walang ibang iniisip kundi maglaro lang sa labas. Pero iba na kasi ngayon eh, kasi sobrang init na talaga sa labas. Kahit yung nasa loob ko lang ng bahay, sobrang banas na. Bukod pa dyan, dahil tapos na ako sa pag-aaral, hindi na
na po uso ang bakasyon kasi buong taon ka talaga magtatrabaho. Joke lang. So, ayun lang naman yung mga ganap ko tuwing tag-init. Baka may maisip pa ako pero sa susunod na kwento na lang yun. Kung gusto niyo ang kwentong ito, don't forget to like, share, and subscribe. And see